Zara, bumili na kayo ng wedding date. I'll discuss it with Kamal today, Baba. Good. Just let me know right away para mapaayos ko sa registrar. Don't worry, I will. Good to know. I'll see you later. See you, darling. Aalis din ako. And where are you off to at this time? Magsha-shopping. Siyempre, bibili ako ng damit para sa kasal mo. Siguro magsusuot ka ng black kasi di ba nagluluksa ka? Hindi, magsusuot ako ng puti. Di naman kita sasapawan. Oras mo yon, dapat sa'yo ang atensyon ng mga tao at hindi sila sa akin nakatingin. Uy, Abla. Ano ba nangyari? Ano yun? Umalis ka lang dahil may nasabi? E sanay ka naman dati pa kay Halit sa ganon? May hangganan din naman ang pasensya ko. Punong-puno na ako. Di ko na talaga kaya, Jenner. Pero Abla, kailangan mong pag-isipan to. Tingnan mo tong lugar na to. Tatagal ka ba dito? Hindi ko alam. Hanggat kaya ko pang tumayo siguro. So anong gagawin mo? Bumalik ka na. Tiisin mo muna. Kaya mo yan. Hindi muna ako babalik. Punong-puno na ako sa mga naririnig ko araw-araw. Kawawang Zeynep. Di ko ma-imagine kung paano sila dati. Teka, ito ngayon ang hindi ko maintindihan. Sinasabi mo ba na mas okay pa si Halit? O hindi mo makita kay Alihan yung hinahanap mo kaya ganyan ka mag-isip? Nakakalito. Just to be clear, wala nang masasama pa kay Halit. Pero kahit ano pang gawin ni Alihan, inisip niyang lahat yon. Kapag kay Zeynep naggagawa niya dati, sa akin, hindi pwede yon. He can't insult me, Jenner. Naiintindihan mo? Oo, yan nga. Tama ka. Basta ganito, wala na tayong gagawin muna ngayon. Mag-relax ka na lang muna, okay? Oo. I will try to calm down first. Now, gawan mo nga ako ng matcha para ma-relax naman ako. Sige. Matcha. Chateaubriand for dinner, okay sa'yo? Abla, matcha ka dyan. Meron akong instant coffee o kaya Earl Grey. Anong gusto mo, kape o tsaa? Tubig. Okay. Ay. Bakit mo ba ako ginugulo? Ano pa bang gusto mong pag-usapan? Hindi ka na umalis ng bahay, nalaman mo lang na ikakasal kami ni Zara. Oo, kasi nalaman ko kung gaano ako kamali. Nagsisisi akong pinagkatiwalaan kita. Nanggagaling yan sa babaeng pumunta sa akin at bumalik sa asawa niyang di niya mahal, tama? Ikakasal ka kaya sa anak ng asawa ko. Ano na naman to? Paano ko sasabihin to kay Mr. Halit? Alihan? Andyan si Enter. Sandali lang. Okay. Why are you here, Alihan? Ender, I'm really sorry. Posibleng arogante nga ako minsan, pero hindi ko naman talaga sinasadya yun, okay? So what? Please come home.
Yes? Let him in. Come in. Anong balita, Sitki? May nakita ka ba? Ano po kasi? Tama kayo. Sir, may ibang babae nga si Mr. Kamat. Kaya niya pala pinatatagal. Sino naman yung babae? Sitki, sino siya? Si Miss Yildiz, sir. Ano? Alihan, this seems quite unreal. Kinagulat mo talaga ako. Ender, I know I've said some things to you earlier and I'm here to apologize. Yun lang yun, okay? So, what do you want? Pinapauwi mo na ba ang beautiful wife mo? Siguro wag mo na din ipilit, ha? Sige na nga, since you came all the way here and begged me to come back. Okay, sige. See you tonight. Pero dapat din, pag-usapan na natin ang tungkol sa custody tonight. Okay. Bye-bye. Saan mo to kinunan? Sa Tea Garden, malapit sa bahay niya. May iba ba bang taon sa kilala mo? Wala, sir. Mukhang mainit ang diskusyon nilang dalawa. Galit umalis si Mrs. Yildiz, tapos pumunta na ako dito. Send mo sa akin yung mga pictures na yan. Tapos i-delete mo na. Masusunod, sir. Makakaalis ka na. Hello? Yildiz, come straight to my office now. Anong meron? Ikaw ang magsasabi ko anong nangyayari. I want you here in my office right now. Ano na naman ba to? Uff, naku talaga, stress dito sa bahay na to. Sabihin mo nga sa akin kung anong gayuma ang pinakain mo dun sa lalaking yun. Wala naman. Na-realize niya lang talaga yung mali niya. Ha! Nakita niya yung mali niya tapos pumunta siya dito para lang mag-sorry sa'yo. Tapos pinilit kang umuwi na. Yes. Bumalik ka na raw. Yes. Kahit sci-fi na pelikula pa yan, hindi pa rin ako makapaniwala. Akalain mo naggugaling tao yung robot. Pero bakit parang gulat na gulat ka naman? Sabihin mo na lang kasi sa akin kung anong mga sinabi mo para pumunta pa siya dito, ha? Sige na. Yung totoo. Yung totoo. At Abla, kailan ka pa ba nagsabi ng totoo, Aber? Minsan lang, when the situation really requires it, Jenner. Talaga rin naman, oh. Nakita pa kayo ni Zeynep. Lagi na naman magsusukit sa akin ang babaeng yun. Wala ka namang kasalanan eh. It's just my husband who's begging me to come home. Yun lang. Wala kang kinalaman doon. Fake news. Pero sige, sabi mo eh. Bahala ka. Yun lang naman ang totoong nangyari, dear. Pinuntahan niya ako, nagmakaawa. Tapos, that's it. Wala, ibang level ka na talaga. What if padalahan din natin si Zeynep ng malamig na tubig? Di ikaw magbigay, okay? Ako? Ako magbibigay kay Zeynep? Sinungaling ka. At gusto mo talagang paniwalaan ko yung sabi mo na sa papel lang yung kasal nyo? Tapos makikita kita ngayon dito sa labas. Nagmamakaawa. Para umuwi siya. Puro ka talaga kasinungalingan. Kakarmahin ka din balang araw.
Alihan Tajdemir. Bakit Halit? Halika dito para makita mo mismo yung sagot sa tanong mo. Tingnan mo to. Ano to? Akong tinatanong mo, ikaw dapat sumagot niyan. And you have the audacity na makipagkita sa kanya sa cafe. Anong meron sa inyong dalawa, ha? Nagmamahalan kaming dalawa. Iiwan na kita. Tumigil ka. Ayusin mo sagot mo. Diyos ko naman, Halit. Mag-isip ka nga. Wala lang yan. Gusto kong makausap si Kemal kasi sinasayang niya lang ang oras ni Zera. Binigay ni Zainab ang number niya at nagkita kami. Anong pakialam mo kay Sarah? Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung anong klaseng anak ang meron ka? Gusto ko lang ikasal na siya para umalis siya sa bahay. Sa tingin mo maniniwala ako dyan? Pag si Ender naniniwala ka, pag ako hindi. Matagal na kaming magkakilala ni Sinan. Alam kong may gusto siya kay Zera. At alam naman ng lahat na pinapahirapan niya ako sa bahay noon. Gusto ko siyang umalis noon. Kaya naisip ko dapat na siguro siyang magpakasal. Lahat ng pictures at messages na nakita mong galing kay Sinan ay para kay Zera at hindi sa akin. Anong problema? Hindi ka naniniwala? Mayos ka. Hindi ako makapaniwalang pinagdududahan mo ko. Yildiz, di kita pasusundan kung sa'yo ako may suspecha. Ang gusto ko malaman ay kung anong pinaggagawa ni Kemal. At ito ang nakita ko. Kaya yan yung napili mong paraan? Akala ko may iba siya kaya ayaw niya magpakasal. Eh wala namang magbabago. Tingin mo mapipigilan mo si Zera na pakasalan siya kung ganun kadami ang pera ni Kemal? Pipigilan ko sila. I don't care kung gaano kayaman si Kemal. Madami pang iba dyan. I'd never let a cheater marry my daughter. So tututulan mo yung kasal nila kung may iba siya? Of course. What makes you think na hindi? But that is not the point. You simply cannot talk to Kemal without my permission. Halit. Wala namang may pakialam sa akin eh. Kailangan ko din isipin ang sarili ko. Pinaparusahan ako ng mga anak mo. Gagawin ko yung gusto ko. So what if we meet this afternoon? May kilala akong magaling na organizer. We can meet her and she can show us some inspiration boards. What do you think? Teka lang, sandali. Si Ender ba yan? No, of course not, medyo. Matagal ko na rin siyang hindi nakikita. Zera, di ko lang alam kung tama ako. Pero pansin ko parang malungkot ka na hindi mo nakikita si Ender. Tama ba? No, not at all. Niloloko niya si Baba. Why should I see her? Pero syempre, magiging okay kung siya ang mag-organize ng wedding ceremony natin. I can't deny the fact that she's good at this. Don't worry, Zera. Madami pang ibang organizers dyan. Pwede pa tayong humanap tapos kunin natin sila. Thank you so much, Kemal. So, I'll set an appointment for this afternoon. Okay, Zera. Sige. Okay, goodbye. Kung sinuportahan mo lang ba ako, hindi tayo magiging ganito. Kailangan ko pa silang intindihin dahil sa'yo. Do you actually hear yourself? Hindi ba pagsuporta ang tawag mo dito? You have everything. Ano pa bang kailangan mo? Ang respeto. Lahat ng tao sa bahay, sinasagot ako ang baba ng tingin nila sa akin. Ikaw ang nagdala sa akin doon, tas iiwan mo ako sa ere. Huwag mo naman asahan na kakayanin ko palagi yan. Tama na, nakakahiya na. Yildiz, di ba sinabi ko na sa'yo? Sabihin mo agad sa akin kung meron kang pinoproblema. Ano bang magbabago? Kahit halatang halata na natatakot silang lahat sa'yo, di rin naman sila nakikinig. Tingnan mo yung nangyari kay Erim. Tumigil ka nga. Huwag mo kong lalong ginagalit. Lagi ka namang galit, Halit. Kung nakikinig ka lang sa akin, malamang si Erim hindi na aksidente yun. Pero hindi mo talaga ako nirerespeto, kaya pati ang mga anak mo hindi na din. Pero sige, kung ayaw mo pa din ako paniwalaan tungkol kay Kemal, sabihin mo lang para makaalis na ako ngayon. Di ko na kaya pang makinig sa mga pang-iinsulto mo. Tingnan mo. Sabihin mo nga sa akin ngayon, sinong hindi magagalit pag nakita yan? Kung nagkakasundo lang sana tayong dalawa, di ko na kailangan gawin pa yan. Makaalis na nga. Saan ka pupunta? Di na ako makikinig sa mga pang-iinsulto mo. At ngayon naman, yung isa pang problema.
Hello? Makinig ka sa akin. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi pwede. Hindi mo ba ako hahayaang mag-explain? Anong ipapaliwanag mo? Wala akong pakialam sa diskusyonan yung mag-asawa. At sinabi ko din naman sa'yo, di ba? Na trabaho lang ang pag-uusapan natin. I just don't want you to misunderstand what you saw, Zeynep. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Asawa mo yung pinag-uusapan na... Hindi. Sa papel lang yun. Pagod na akong ulit-ulitin yun, Zeynep. Di ako naniniwala. Posibleng ganun nga nung simula. Pero hindi aalis si Ender ng ganun lang. Wala akong pakialam kung ano man isipin niya. Zeynep, tignan mo ako. Hindi pa din ako sumusukong mahalin ka. Maniwala ka lang sa akin. Ako, sumuko na. Matagal ko nang sinukuan yan. Tsaka tandaan mo, wala pa din magbabago sa akin kahit maghiwalay kayo ni Ender at bumalik ka sa akin. Ano ba? Huwag mo nga pakialaman yan? No matter what you say, hindi kita susukuan. Okay. Eh di good luck sa'yo. Huwag ka nalang umasa pa. Wala na akong pakialam. Hindi ko na talaga alam kung anong gusto niya. Sociopath. Come in. Mr. Halit, pinapatawag mo raw ako? May problema? Nasaan ka kanina? Nasaan kanina? Oo. Tumawag sa akin si Zeynep. Sabi niya gusto daw makipagkita sa akin ni Yildiz. Kaya pumunta ako sa cafe. Nakita kami ni Yildiz doon. Ano daw gusto niya? Sinasayang ko lang daw oras ni Sarah. Pinagsisigawan niya ako. Sa totoo lang, gusto ko din kayong makausap tungkol dyan. Hindi ko gusto kung paano ako kinausap ni Yildiz kanina. I'm well aware of that, Kemal. Paano? Sinabihan mo ba si Yildiz na kausapin ako? Sarili niyang desisyon yun. Alam ko namang hindi sila magkasundo ni Sarah pero sumusobra na siya. Kemal, from now on, you will inform me if that happens again. Ayoko nang ginugulat ako. Ano to, Mr. Halit? Pinapasundan mo ba ako? I should know everything about you if you want to marry my daughter. Kung nagdududa ka talaga, pwede mo naman sabihin sa akin. Kemal, marami akong rason para hindi ka pagtiwalaan. I've already warned you before. Haharap ka sa akin kapag sinaktan mo ang anak ko. Sa nakikita ko, parang si Sarah lang yata ang hindi galit sa akin dito, ha? Una si Yildiz, tapos ikaw. Mr. Halit, hindi ko gustong minamanmanan mo ang bawat galaw ko. Ayoko talaga. Karapatan ko lang yun bilang ama at protektahan ang anak ko. Mr. Halit, hindi yun sa pagpoprotekta. Nagdududa ka na. Kung ganito din lang, hindi ko kaya to. Kemal, kinig ka, babaeng papakasalan mo ay anak ni Halit Argun. Kaya mag-iingat ka sa galaw mo. Magtatapon sana ako ng basura. Tapos nakita ko siya nagmamakaawa kay Ender na umuwi na. Grabe, totoo ba yan, Zeynep? Di ko nga alam gagawin ko nun. Nagulat ako eh. Bakit nandun si Ender kay Janer? Malay ko, di ko alam. Bakit di mo tanungin si Janer? Ayoko nga, Yildiz. Magmumukha naman ako interesado pag ganun. totoo naman, di ba? Oo naman, Abla. Pero kilala mo ako, mamamatay na lang ako kaysa tanungin ko. Si Alihan, madami talagang issue, no? Mabait ang Diyos at naligtas ka, kaya kayo naghiwalay sa totoo lang. Sa tingin ko, tama ka.
Magpasalamat tayo kay Ender kasi dahil sa kanya, naligtas ka kay Alihan. Di rin naman ako magugulat doon. Teka, tama na ako. Kamusta na si Kemal at Zera? Talaga bang ikakasal na sila? Hindi matutuloy yun. Ay, buti naman. Sa wakas, natauhan din sila. Hindi, kutob ko lang naman yun. Bakit para yatang ikaw lang yung may gusto niyan? Hindi Hindi pa lang kasi sigurado kaya ako nasabi. Kailangan natin mag-usap. Baka pinapasundan ka pa din ni Halit. Huwag kang mag-alala, pinasundan ko din si Sidki. Pumunta ka dito. Sino bang ka-text mo dyan, ha? May in-order akong damit sa isang online store. May stock na daw sila nung damit. Alis na ako. Huwag ka nang masyadong affected dyan, ha? Hindi ko na kayang malungkot. Alam mo naman yun, di ba, Abla? Hello, girls! Kumusta, Yildiz? Okay lang, ikaw? Good. May tatanong lang sana ako sa'yo eh. Bilisan mo lang. Nagmamadali ako. Okay. Ano bang pakiramdam ng may asawa? Mag-asawa na kaya ako? Oo, sige, go. Para hindi lang ako miserable sa buhay. See you, Zainab. Ingat. Ano bang sagot yun? Tama ba naman yun? Hala, sinabunutan ko siya nung bata pa tayo. Dala niya pa pala yun. Emir, mauna na ako. Kailangan ko na umalis, okay? Okay, bye. Okay. Di ka na talaga kasi ma-reach eh. Kurban! Kurban! Padating na ako, bro. Padating na. Ano ba yun, bro? Bakit? Kurban, masamang-masama ang loob ko eh. Anong problema? Ano yun? Di ko napigilan sarili ko nung nakila Zainab. Nagwala ako, nagsisigaw. Nakakapikon naman kasi mga kaibigan niya eh. Sigurado naman akong tama ka, bro. Napahiya ko ba yung sarili ko? Hindi, bro. Hindi naman siguro. Tingin mo, hindi? Yan, lagi kang napapahamak sa sagot mong yan, pare. Lagi mong sinasabi, hindi naman siguro ka dyan! Eh bakit galit ka na naman sa akin, bro? Tumigil ka nga, Kurban! Hindi naman talaga dapat ako magagalit kung kaming dalawa lang ni Zainab. Pero nung hindi ko natiis yung mga tao, sinubukan ko naman pigilan yung sarili ko. Pero nung sabay-sabay na silang nagsalita, nagdilim na talaga yung paningin ko. Kaya ayun, boom. Oo, paano naman ngayon yan? Hindi naman yun ang point. Tingin niya sa akin ay isang taong sobrang magalit at mainitin ang ulo. Na ikaw naman talaga mismo, bro. At least, di ba mas okay na kilala niya yung tunay na ugali mo? Kurban! Okay. Ganito. Bumili ka ng mga bulaklak na magugustuhan ni Zainab tapos dalhin mo dun sa kanya, okay? Okay. Bilin mo yung pinakamahal na maganda tapos bigay mo. Tatawagan ko siya para kausapin ko. Okay, akong bahala, bro. Kurban. Iniisip ko kung dapat bang samahan pa ng regalo yung bulaklak. Wag na, pare. Yung kaibigan niya nga sabi gusto daw ni Zainab, mga maliliit tsaka simpleng bagay lang. Baka mabigla naman. Tama. Magaling ka, pare. Oh, sige. Sige na, ikaw na bahala dyan. Okay, sige, bro. Nasaan na yung beautiful baby ko? Sus Maria Josep. Muntik-muntikan na naman ako ngayon, pare, at walang kamalay-malay. Ano nangyari? Muntik na lumipat yung abla ko sa atin. Seryoso ka? Oo. Nag-away sila ni Alehan tapos pumunta siya sa bahay natin. Ay, hala. Pero buti na lang, naayos na. Kundi, puro tayo avocado, chia pudding, tsaka fresh orange juice niyan. Mapupurga tayo nun, di ko talaga kakayanin, kadiri. Ano yung chia pudding, pare? Huwag mo nang isipin yun. Ang importante, wala na siya sa bahay natin. Bro, di na siya babalik, di ba? Hindi na siguro. Matagal din yung di babalik. Pero wala talaga akong tiwala kay Alehan. Psst. Alam mo ba kung anong papakita ko? Hindi. Huwag ka sumilip. Hala. Sus. Tada! Yes! Siyempre, yes na yes.
Ano na naman to, pare? Sing-sing, di ba obvious? Pahalata namang di akin yan, di ba? Kanino mo ibibigay yan? Ayun, first month sa rin namin ni Lila. Magde-dinner date kaming dalawa mamaya. Tapos, ibibigay ko na tong regalo. Ox ba? Asus! Hala, hala. Hala, hala. Tingnan mo to. Magde-dinner sila tapos bibigyan niya ng sing-sing, ha? Nanalo ka ba sa loto na hindi ko nalalaman? At saan ka naman kumuha ng pera? Sana nga nanalo, di ba? Humiram lang sa kaibigan. Alam mo bro, di talaga biro mag-girlfriend ng alta na babae, ha? Di ba nga sabi ko sa'yo, dapat yayamanin ka rin. Sige nga, baka umutang ka sa bangko pag 1 year nyo. Eto, tandaan mo, di kita bibigyan ng isang kusing. Hindi naman ako humihingi pare. Sobra-sobra na yung support ang binibigay mo. Maliit na bagay bro. No, really? Wala yun. Seryoso? Ganyan talaga ako maging kaibigan, okay? Wala akong masabi. The best ka talaga. Welcome po. Ba't mo ko pinapunta dito? Di tayo masyadong nakapag-usap kanina, bigla kang umalis. Tapos na yun, Kemal. Anong sabi ni Halit sa'yo? Sinubukan niya akong hulihin. Pero naniwala din siya sa sinabi ko. Akalain mong may pakailan pala kay Zera yun. Hindi si Zera ang problema natin. Kailangan nating magdesisyon. Nakapag-desisyon na ako para sa akin. Ildis, pinipili mo si Halit. Gusto mo pa din siya kasama pagkatapos lahat ng nangyari? Oo. Bakit parang nagulat ka? Hindi ko alam, akala ko nasabi mo lang yan kasi galit ka. Oo, galit ako sa'yo. At para lang din alam mo, hindi lang ako ngayon galit. Lagi ako magagalit sa'yo. Di na din kita pagkakatiwalaan. Pero kay Halit, tiwala ka? Wala akong kinabukasan sa'yo. Ilang araw lang kitang di nakausap, ikakasal ka na agad. Ildis, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, galit ako sa'yo. Paano ko ba ipapaliwanag sa'yo yun? Paano kung magalit ka ulit sa akin? Anong gagawin mo? Gusto mo ba nakatatak na lang sa isip ko yun? So anong gagawin mo? Habang buhay mo kasama ang lalaking hindi mo mahal, ha? Ang pinakamasakit na pwedeng mangyari ay i-divorce niya ako. Pero ikaw, kaya mo kasi akong lokohin. Pero ako naman yung totoong mahal mo, hindi si Halit. Hindi na naman mahalaga yun. Ngayon, gawan mo ako ng pabor. Hiwalayan mo si Zera kung talagang mahal mo nga ako. Gagawan kita ng pabor at bakit? Para pwede kang mabuhay ng masaya doon, ha? Kemal, nakakahalata na din si Halit. Pag kinasal kay ni Zera, ano naman ang mapapala mo dun? Ako na ang bahala doon. Papakasalan mo ba yung babaeng kinaaawaan mo dahil lang galit ka sa akin? Yildiz, tama na. Sumama ka na sa akin, please. Iwan na natin lahat. Karapatan naman natin sumaya, di ba? Oo, karapatan ko talagang sumaya. Kaya nga iiwan na kita ngayon. Welcome. Sinong hinahanap niyo? Nandito ba si Emir Yüksel? Oo. Bakit? Sino ba kayo? Sabihin mo nandito si Jamil. Okay. Maghintay na lang kayo dito. Huwag kang mag-alala. Magandang araw. Psst! Emir, halika rito. Ano yun? Sino mga yun? Mga bata ba ni Dundar yan? Oh, Diyos ko. Janere, yari talaga ako, pare. Bakit? Ano nangyayari? Hinahanap nila ako. Dapat makalis na sila bago pa sila makita ni Zeno at Alihan. Please, tulungan mo naman ako. Sus, Mika, Emir, ano na naman ba itong pinasok mo? Hindi siya sumasagot. Puntahan ko na lang. Emir, may naghahanap sa'yo. Okay, alam ko. Mr. Jamil! Nagulat ako. Di ko inaasahang pupunta ka dito. Paano kung sa labas na tayo mag-usap, ha? Mas okay dun. Please? Tara. Aray ko. Welcome po. Kemal, dear. We were supposed to meet with the organizers later. Why did you make me come here? Did something happen? Wala naman. Oh, okay lang naman sa'yo kung mamaya na tayo pumunta doon, no? Yes, of course. It's okay. Pero what's wrong? Sige, maupo tayo. What's wrong? Sarah, may gusto akong sabihin sa'yo.
What's wrong? What's going on, Kamal? Pinasundan ako ng baba mo. What do you mean? Akala niya sinasayang ko lang ang oras mo at niloloko lang kita. I can't believe it. Sobrang nakakahiya to. I'm so sorry, Kamal. Sarah, wala kang kasalanan. Di ka dapat mag-sorry, pero aaminin kong masyado akong apektado to. You're right. You're really right. Pero, may iba ka ba bang sasabihin sa akin? Di ko kaya yung ganon, Sarah. Are you breaking up with me? Hindi naman sa ganon, pero gusto ko lang muna sana ng space. Hindi pa naman tayo ganun katagal magkasama. We can't just have space for ourselves, right? Sarah, please hayaan mo muna ako mag-isip. Ayoko naman sayangin ang oras mo. Akala ng papa mo, yun ang ginagawa ko, pero I'll talk to my baba. Okay? ayoko naman mag-away kayo ng papa mo dahil sa akin. Hindi, promise. Kakausapin ko lang siya. Yun lang, okay? Okay, sige. Kung yan ang gusto mo. Kamal, please, don't leave me. Just because of Baba, please. Sarah, pareho nating dapat pag-isipan to, okay? I don't need to think. Sigurado na talaga ako sa lahat. Ako kailangan ko. Sana maintindihan mo na para sa ating dalawa din to. Sarah. Iyong 3,000 liras na utang mo naging 5,000 na. Magiging 6,000 liras pa yan pag di ka pa nakabayad bukas na bukas. Bukod dyan, bugbog din naabutin mo. Pupuntahan ka namin sa bahay mo mamayang gabi. Dumiskarte ka na, mukhang okay naman trabaho mo dito. Sige po. Magkita tayo mamayang gabi. Sige, mamaya. Sige po. Hoy, Emir. Yun ba yung kaibigan na sinasabi mong hiniraman mo ng pera, ha? Oo. Broker pala? Oo. Anong klaseng tao ka ba? Tingnan mo nga ang ginawa mo para lang kay Lila. Paano mo naman babayaran yun? Yan din nga ang iniisip ko. Kung paano ba ako makakabayad? O sige, ano pa ba? Gawan na lang natin ang paraan. Pero imposibleng makahanap ng ganong halaga ngayon. Pabugbog ka na lang bukas, wala kang choice. Seryoso ka ba? Oo, pupuruhan ka nila. Naku, sorry ka. Baby face ko. Tiisin mo na lang, tsaka kayanin mo. Napakatigas naman kasi ng ulo mo. Ilang beses na kitang sinabihan tukol dyan. Baba, do you know what you have actually done? Shh! Watch your mouth. What's your problem? You tell me. Kamal is breaking up with me because of you. Bakit? Ano nangyari? Ano nangyayari? Pinasundan mo lang naman, di ba, Baba? Did he tell you everything? What for? Besides, ano pang sasabihin niya kung malino naman na lahat? If you're doubting him, you should have told me. Kung sinabi ko man, would that make a difference? Sa ngayon sabihin mo sa akin, ano nakikita mo? Tell me just one thing you've done right. Of course I got him followed. Simply because I'm very suspicious of him. Typical. You couldn't believe that someone loves me for who I really am, right? Yun naman ang reason mo, di ba? You stop yelling at me? I'm just being careful. Listen to me. I cannot afford to gain more losses. The company's going through a lot. Anong losses ang sinasabi mo, Baba? It's not like mawawalan tayo pag kinasal kami. He already has money. Bakit ba ayaw mo kong intindihin? Kung gusto ka talaga niyang pakasalan, kinamana niya yung dapat agad. Puro siya salita. He's just wasting your time. Gamitin mo naman ang utak mo minsan. First time ko lang maging masaya sa buhay ko. And you're ruining it, Baba. Don't you see how I feel so alone? Are you alone because of me? Mag-isa ka kasi lahat ng kaibigan mo inaaway mo pag nalalasing ka. Yep. Kamal is really the only person who accepted me and wanted the best for me. Now he's gone thanks to you. Better to feel that now than to be sorry later on. Baba, I want to believe that you're actually doing this because you genuinely care about me. Come in. Sorry, busy ka yata, sir? Hindi, okay lang. Paalis na rin siya. Whatever.
Ano naman kaya to? Hello? Ender, where are you? Zara, what's wrong? May problema ba? I had an argument with Baba. It's so bad I need someone to talk to. Okay, let's meet at the cafe. Malapit na ako dun. Oh God, ano nangyayari sa'yo? I'll tell you later. I got you again, my dear Zara. Nakausap ko na yung anak ng babaeng na aksidente ni Erim. Sabi niya mananahimik lang daw sila if we give in to their demands. I tried but he won't budge. Okay, Metin. Pero yung perang ibibigay dapat ni Kemal. Parang malabo na mangyari. What do you mean? Cancelled na yung kasal? Not anytime soon. It got postponed. Hindi pwedeng hintayin si Kemal para maayos yung problema ni Erim. Isa pa yung si Osman na yan. Hindi tumupad sa usapan. We need 5 million liras fast. So that's what we'll do, Mr. Halit. Gutom sila. Kaya ko pa naman daanin sa negosasyon para bumaba ang halaga. Pwede nating ibenta yung factory sabay rampa siya to cover all the costs. Let's do that. Sell it ASAP. Ayusin ko na agad. What about the other problem? Haayaan ba natin manalo si Alihan? Metin, do you really think I will let Alihan win that easily? Meron tayong priorities and ngayon si Erim muna yun. And I'll still need to think of a backup plan if the wedding will not push through. Total, naisip ko din naman na dapat din muna tayong manahimik para isipin ng mga kalaban na natatakot tayo sa kanila. Metin, remember, their pride will be their downfall. Zara? Anong nangyari sa'yo? Everything's falling apart, Ender. Sobrang mababaliw na talaga ako pag wala akong makausap ngayon. Nag-away na naman kayo ng baba mo? Let's just keep this between us, okay? Zara, ano ka ba? I'm still your friend. I won't turn my back on you dahil ang kasal na ako kay Alihan ngayon. So go ahead, you can start telling me now. Ano ba talaga nangyari? I was about to get married to Kemal. Ano? What happened? We were seeing each other for a short time. Hindi ko pa gustong magpakasal, but then he just asked me to marry him. Sabi mo gusto kang pakasalan ni Kemal. Tama ba ako? Exactly. At pumayag ang baba mo? Yes. Of course he did. Ayaw din ni Baba na sabihin namin sa iba. Payag naman ako. Then Erim had an accident on the day of our wedding ceremony, tapos nagmadali kaming umalis. And then the ceremony was cancelled. Tapos? Tapos nag-usap kami ni Kemal and we agreed that we didn't have to rush everything. We'll organize a party then get married. Did your baba get mad? Oo, I didn't even know what it's all about. Ano bang difference if kakasal kami today, next month, or the month after? Can you believe pinasundan niya si Kemal? Oh, I see. Suspicious na siya kay Kemal. Do you think it's because of Yildiz? It has nothing to do with her. What's going on has nothing to do with Yildiz. Of course. I wasn't thinking. It's impossible, Ender. Tell me, mahal mo ba talaga si Kemal? I mean, sa tingin mo ba you'll really have a good marriage? I love him. He really understands me. Hindi niya ako gusto dahil lang sa pera ko. Pero sinabi niya sa akin na we should think about it because of what Baba did. Welcome po. Ay, sobrang lungkot ko. Kuha mo nga ako ng tubig. Opo, ma'am. Akala ko may iba siya kaya ayaw niyang pakasal. Eh wala namang magbabago eh. Tingin mo mapipigilan mo si Zara na pakasalan siya kung ganun kadami ang pera ni Kemal. Ano ba? Pipigilan ko sila. I don't care kung gaano kayaman si Kemal. Madami pang iba dyan. I'd never let a cheater marry my daughter. So tututulan mo yung kasal nila kung may iba siya? Of course. What makes you think na hindi? Pagsisisihan talaga nilang lahat to.
Hello, Mama. Kamusta ka na? May tatanong ako sa'yo. Naalala mo ba si Birjan, yung kapitbahay natin? Yung kinaiinisan mo? Ha? Kailangan ko lang yung number niya. Mahahanap mo ba? Huwag mo na nga itanong kung bakit kailangan ko. Sasabihin ko din sa'yo. Hanapin mo lang tas pasend sa akin, okay? Sige, hintayin ko. Ginusto mo to, Kemal? Well, hindi din natin alam. Baka tama naman ang baba mo. Pero Ender, you always say that Kemal is the right one for me. Ba't parang nagbago isip mo? Yes, yun nga ang sinasabi ko. Pero, di ko naman akalaing ikakasal kayo agad. Hindi ko maintindihan yung point mo. Sure you can. Hang out, jog, have fun, and talk to him all you want. Go ahead, live your life, do what you want. Pero my God, Sarah. Sa tingin mo ba bagay sa yung ex-boyfriend ni Yildiz? Di ko sana sasabihin pero I couldn't help it. I can't. Nothing happened between him and Yildiz before. Hindi naman siya papakasalan ni Baba kung meron, diba? Pero kinasal pa din sila. Yeah, for a couple of hours. Sinabi yan mismo ni Kemal. Sabi niya, mga bata pa daw sila nun. Of course he said that. Anyway, Ender, look at me. Wala na akong ibang makakausap tungkol dito. Anong gagawin ko? Give me some advice. Don't worry, dear. I will think of something. Hahanap ako ng paraan para magkaayos kayo ni Kemal. Huwag kang mag-alala, dear. You'll really do that, Ender? Tama na yung ilayo mo ang baba mo sa akin. No. I won't even mention na nagkita tayo ngayon eh. Ibang relationship natin sa business at iba rin ang friendship natin, right? Good to know. Zeynep, kamusta ka na? Okay lang. Office pa ako, pauwi na. May sasabihin ako sa'yo. Magkita kaya tayo ng mga kaibigan natin sa bursa. Yung mga taga-bursa? Oo. Naging basic kasi tayo masyado eh. Makipagkita tayo sa kanila para masaya. Okay. Pero teka, sinong iimbitahin natin? Si Irem. Emir, ikaw at ako at lahat ng kakilala natin sa Istanbul. Yildiz, matanong nga kita. Hindi mo naman ang gagawin to para lang makita si Kemal, no? Hay, hindi kaya, Zeynep. Hindi ko nga siya iimbitahan eh. Huwag naman ganun, nakakahiya. Inibitan natin lahat tapos si Kemal naman hindi. O sige, wala naman akong pakialam dun. Oo nga pala, nakausap ko si Birjan. Baka pumunta daw siya. Birjan? Si Birjan yung palaaway? Oo. Yildiz, bakit mo naman inimbita pa yun? Kailan mo pa siya nakausap? Nakita niya si Mama tas tinanong niya yung number ko. Ayun, nag-usap kami. Hay, minsan natatakot na ako magsabi sa'yo. Kasi lagi mo kong pinagdududahan. O sige, wag na nga lang natin ituloy. Okay, sige, hindi na. Ine-effortan ko na nga maging masaya dito eh. Tapos hindi mo naman ako sinusuportahan, Zeynep. Okay, sige, push natin yan, Abla. Pero naisip ko, papayagan ka ba ni Halit sa gabing yon? Di ako magtatagal pero pupunta ako. Okay, sabi mo eh. Paano kaya kung Zeki mo rin na tapos tayo ang mag-aayos? Okay. Sige, ayusin mo na lang. Thank you, Zeynosh. Okay. Mag-ingat ka. Magsisimula na.